Mainit at maalinsangan ang hangin sa labas, isang pangkaraniwang tanghali sa Maynila. Ngunit sa loob ngang ikatlong terminal ngang paliparan, malamig at balot ng makakahalong ingay ang paligid. Naroon ang pamilyang naiyakan dahil muling aalis ang isang magulang upang magtrabaho sa kabilang ibayo ng dagat. Naroon ang mga taong namamadali, hili-hili ang kanilang mga mabibigat na maleta at ang mga boses na natatawa mula sa mga nahahati ng anunsyo. Ngunit sa isang tahimik na sulok, malayo sa karamihan nakaupo si Sofia. May taglay siyang kapayapaan na hindi kayang tibagin ng anumang panlabas na gulo. Wala siyang suot na mga alahas na kumikinang. Ang tanging palamuti sa kanyang katawan ay isang relong may simpang itim na tali. Ang kanyang kasuotan ay gawa sa pinong tela na kulay kape, ipinare sa isang alampay na gawa sa pinya na napapakita ng husay ng manghahabi mula sa probinsya. Walang makapal na kolorete sa kanyang mukha. Malinis, maliwalas at nagpapakita ng isang babaeng dumaan sa maraming pagsubok ngunit piniling manatiling matatag. Hawak niya ang isang makapal na aklat tungkol sa pamamalakat ng negosyo. Masyado siya nakatutok sa mga pahina kaya hindi niya napansin ang mamatang kanina pa nakatitik sa kanya mula sa hindi kalayuan. Ang tunok ng mabibigat at sadyang pinapadyak na nga sapatos ang nagpatinggala kay Sofia. Nang iangat niya ang kanyang paningin, bumunga sa kanya ang dalawang mukhang kailanman ay hindi niya makakalimutan. Si Paulo, ang lalaking minsan niyang tinawa na asawa, at si Vanessa, ang babaeng minsan niyang tinuring na matalik na kaibigan ngunit ngayon ay asawa na ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Mayabang ang tindi ni Paulo. Baka sa kanyang muka ang isang peugali ng taong pakiramdam ay nabili na niya ang buong mundo. Hapang-hapa ang kanyang kasuotang formal. Tila ipinipilit ipakita ang kanyang katawan. Sa kanyang tabi ay si Vanessa, nakakapit sa kanyang braso na parang linta. Amoy na amoy ang matapang nitong pabango na nakakahilo. Suot ni Vanessa ang isang bestida na masyadong magarbong tingnan para sa isang simpleng paglalakbay. Pilit niyang inilalanta ang tatak kanyang dalang mamahaling bag upang makita ng lahat. Taningnan ni Vanessa si Sofia mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ngalabi ay kumibot, napipigil ng isang mapanlay ng ngiti. Sumunod dito ang isang malakas na halakak mula kay Paulo. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay umalingaw-ngaw sa paligid, sinadiyang lakasan upang magaw ang atensyon ng taong dumaraan. Saan ka pupunta? Tumatakas ka ba sa mga nagahabol sa iyo na pinakakautangan mo? Ang tanong ni Paulo ay puno ng lason at pagama. Ipinapatuloy niya ang kanyang panunuya. Sinasabing marahil ay ipinabili na ni Sofia ang lahat ng gamit sa kanyang maliit na inupahang bahay, makabili lamang ng tiket na pinakamura. Huwag kang masyadong lumapit diyan, baka mahawa pa tayo sa kamalasan at kahirapan niyan, ang dakdak na salita ni Vanessa. Kumumpas pa ang kanyang kamay na tila ba may itinataboy na masamang hangin sa harap ng kanyang mukha. Tumingin siya kay Paulo at sinabing baka mamaya ay manghingi pang pera ang babaeng nasa harap nila. Ipinamalaki ni Vanessa na sila ay patungo sa isang napakalagang papupulong sa isang pribadong isla, isang bagay na kailanman ay hindi mararanasan ng isang tulad ni Sofia. Sa halip na magali o umiyak, dahan-dahang isinara ni Sofia ang kanyang aklat. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang dalang maliit na bag. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting hindi mabasa kung ano ang ibig sabihin. Inaayos niya ang laylayan ng kanyang alampay ng may buong kahinahunan. Sa loob ng kanyang puso, nakaramdam siya ng awa. Awa para sa 2 taon nakatayo sa kanyang harapan, mga tao ang isip ay napakaliit at nakukulong sa mga material na bagay. Naalala ni Sofia kung paano siya napakahirap na tipik sa bawat sentimo at gumamit ng malihim na koneksyon upang mabigyan lamang ng proyekto si Paulo noon, ngunit pinili niyang manahimik. Alam niyang walang mararating ang pakikipagtalo sa mga taong bula sa katotohanan.
Ang pananahimik ni Sofia ay inakala ni Paulo bilang isang paamin ng pagkatalo. Mas lumapit pa ang lalaki bahagyang yumuko at tiningnan si Sofia ng may palilisik sa mata. Sinabihan niya si Sofia na wala itong utang na loob, hindi marunong maayos ng sarili at karapat-dapat lamang iwanan. Ipinagabang niya kung gaano siya kabilis umasenso simula nang magkasama niya si Vanessa. Akmang magsasalita pa sana si Paulo upang magbitingang mas masakit na salita nang biglang nagbago ang ihip ng hangin sa buong paligid. Ang nga taong naglalakat ay biglang tumabi, tila ba bibigay daan sa pagdating ng isang napakahalagang tao. Umalingaw-ngaw ang tunok nga sabay-sabay at matitikas na hakbang. Mula sa pintuan ng silid para sa nga panauhing pandangal, lumabas ang isang grupo ngang mga matipunong lalaki na nakasuot ng itim. Sa gitna nga malalaking ito ay naglalakad ang isang matangkad na Ginoo na may tegle na kakaibang kapangyarihan. Siya si Alejandro Imperial. Malami ang kanyang mamata kasing talas ng isang agila na nakmamasik sa kanyang nasasakupan. Kilalang kilala siya bilang isang henyo sa larangan ng pagnenegosyo na nakmamay-ari ng napakaraming lupain at kumpanya. Pagkakita kay Alejandro, biglang namutla si Paulo. Halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Bilang isang maliit na negosyante, itinuturing niyang idolo at kinatatakutan ang lalaking ito. Naisip niya na dadaan lamang si Alejandro sa kanilang harapan. Mabilis niyang siniko si Vanessa, inutusan itong yumuko bilang pagalang. Yumuko si Paulo ng napakababa. Halos umabot na sa sahi ang kanyang ulo na aasam na sana ay mapansin siya at mabigyan ng pansin ng dakilang Ginoo. Ngunit ang masumunod na pangyari ay sumira sa lahat ng paasa ni Paulo. Ang grupo ng ngabantay ay tumigil mismo sa harap ng inupuan ni Sofia. Hindi na patuloy sa paglakad si Alejandro. Sa halip, humarap siya kay Sofia. Sumilip si Paulo mula sa kanyang pagkakayuko. Nakita niyang parang hangin lamang sila na dinaanan ng mayamang Ginoo. Pagtingin ni Alejandro kay Sofia, ang malamig nitong mata ay biglang naging maamo at puno ng matinding paggalang. Bahagyang yumuko si Alejandro. Iniabot ang kanyang nga kamay hindi upang makipagkamay, kundi upang kunin ang maliit na bag mula sa kandungan ni Sofia. Pasensya na po at pinaghintay ko kayo, Doña Sofia. Handang-handa na po ang inyong pribadong eroplano. Ang nga salitang iyon ay parang malakas na kulot na yumani sa buong pagkatao ni Paulo at Vanessa. Doña Sofia, pribadong eroplano. Paano ang isang lalaking kinatatakutan ng nga pinakamayayamang politiko at negosyante ay nagsisilbing parang isang utusan sa babaeng kani-kanina lamang ay tinawag nilang pulubi? Tumingin si Sofia sa dalawang naninigas na figura sa kanyang harapan. Ang kanyang mata ay may inililihim na dilim bago siya naglakad papalayo kasama si Alejandro. Ngunit habang nakatingin si Paulo sa likuran ni Sofia na unti-unting lumalayo, isang malagim at mapanganib na katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na tuluyang mapapabago sa takbo ng kanilang nga buhay. Totoo nga bang nanalo na si Sofia o ito pa lamang ang simula ng isang madugong patibong nasasakal sa kanilang lahat? Nakatayo pa rin si Paulo sa gitna ng paliparan, tila isang rebultong nawalan ng buhay. Ang kanyang mata ay nakapako sa pintuang pinasukan ni Sofia at ng mayamang Ginoo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Paanong ang babaeng dati ay nagbibilangang barya sa palengke upang makasya ang kanilang panggastos ay tinatawag ngayong donya ngang isang kilalang bilyonaryo. Hinila ng malakas ni Vanessa ang braso ni Paulo, namumula ang mukha nito dahil sa halong inis at kahihiyan. Nahanap si Vanessa ng dahilan upang mapayapa ang kanyang umaapaw na inggit. Pilit siyang tumawa at sinabing baka naman na aple lamang bilang isang mataas na uring kasambahay o tagapaalaga si Sofia para sa pamilyang Ginoo. Ayon kay Vanessa, ang simpleng pananamit ni Sofia ay bagay na bagay sa isang utusan para namang nabunutan ng tinik si Paulo nang marinig iyon. Naisip niya, imposibleng umangat ng ganun kabilis si Sofia.
Masyadong makalayo ang mundo na isang simpleng may bahay at ng isang tagapagmana ng malalaking kumpanya. Kinumbinsi ni Paulo ang kanyang sarili na mamagandang loop lamang ang Ginoo dahil mayaman ito at maganda ang pagpapalaki. Unti-unting nakbalik ang kayabangan sa kanyang dibdib. Ipinapatuloy nila ang paglakad patungo sa kanilang sasakyang panghimpapawid. Hawa ang tiket na binili pa nila gamit ang inutang ng salapi para lamang makadalo sa isang malaking papupulongam nga negosyante. Ngunit ang sampal ng katotohanan ay muling dumapo sa mukha ni Paulo nang magsimula ang pagtawa sa mga pasahero. Nakita niya mula sa malayo kung paano naglakad si Sofia patungo sa isang natatanging pinto, isang daan na inilaan lamang para sa mapanawhing panangal na may sariling eroplano. Sinalubong pa ito ng mga tagapaglingkod na nakayuko. Samantala, sina Paulo at Vanessa ay nakipasiksikan sa mahabang pilangam nga pangkaraniwang pasahero. Nang makapasok sa loob nga eroplano, sinalubong sila ngang maasim na amoy ngang kulop na hangin at iyak ngang isang sanggol sa unahan. Masikip ang kanilang upuan. Tumama ang nga tuhod ni Paulo sa upuan nang nasa harap niya. Nagre-reklamo naman si Vanessa dahil hindi siya nakaupo sa tabingang bintana. Upang mabawasan ang inis, kumuha na lamang si Vanessa ng litrato ng kanilang murang pagkain upang ipamalaki sa kanyang nga kakilala na kukunwaring sila ay namumuhay ng marangya. Hindi mapakali si Paulo, gusto niyang patunayan na tama ang hinala ni Vanessa na utusan lamang si Sofia. Dahilan siyang pupunta sa palikuran, ngunit ang totoo ay naglakad siya papunta sa unahang bahagi ng eroplano na pinaghihiwalay ng isang makapal na kurtina. Masana siyang susilip nang harangin siya ng isang matangkad na katiwala na eroplano. Sinabi ng katiwala ng buwang galang na bawal pumasok doon dahil pribado iyon. Ngunit sa isang iglap bahagyang nahawi ang kurtina. Ang nakita ni Paulo ay halos mapadugo sa kanyang nga mata. Hindi na mamasahe ngang paa o sisilbi ngang inumin si Sofia. Nakaupo ang kanyang dating asawa sa isang malapat at malambot na upuan. Sa harapan nito ay may mesa na puno nga sariwang prutas at mamahaling pagkain. Ang mayamang Ginoo ay nakaupo sa tapat nakangiti habang may ipinapakita nga papeles tila humihingi ng payo sa babay. May makatiwala pang maingat na naglalagay ng kumot sa mga binti ni Sofia. Hindi iyon trato sa isang utusan. Iyon ay pag-aasikaso sa isang reyna. Bumalik si Paulo sa kanyang upuan na parang naglalakad sa alapaap. Namumutla siya, walang kibo niyang tiniis ang buong biyahe habang patuloy na nagdadaldal si Vanessa. Nang lumapas sila sa isang pribadong paliparan sa isang magandang isla, sinalubong sila ng amoy ng dagat at halimuyak ng bulaklak ng kalachuchi. Pababa pa lamang sina Paulo sa mainit na hagdanan ng eroplano nang makita nila sa dikalayuan ang isang mahaba, makintap at itim na sasakyan. Pinagbuksan ng ginungang pinto si Sofia at marahan itong sumakay, hindi man lamang lumingon sa kanila. Sina Paulo at Vanessa naman ay kinailangang sumakay sa isang luma at siksikang pampasaherong sasakyan kasama ang iba pang mga pangkaraniwang dadalo sa pagpupulong. Pagdating sa buluwagan ng magarbong pahinggahan o hotel, agad na pumila si Paulo. Taas no niyang sinabi ang pangalan ng kanyang kumpanya sa tagatanggap ng panauhin. Ngunit imbes na magandang kwarto ang ibigay, inabot sa kanila ang isang simpleng susi. Nang tanungin ni Vanessa kung saan ang kanilang kwarto, itinuro ng tagatanggap ang isang gusali sa likuran, malapit sa maingay na makina ng kuryente at malayo sa dagat. Nagwala si Vanessa, ipinagsisigawan na gusto niya ng kwartong may tanawin ng dagat. Mahinahong ipinaliwanan ng tagatanggap na ang magagandang kwarto ay nakalaan lamang sa mga may-ari at pangunahing panauhin. Walang nagawa sina Paulo kundi hilahin ang kanilang mga maleta sa mahaba at mainit na pasilyo, luno ang kanilang mga palalo. Sa pinakapi, tinailan ni Paulo si Vanessa sa pinakamagandang kainan sa taping dagat upang pagaangkin ang loop nito. Naipihismuli ng maganda si Vanessa, malami ang ihip na hangin na pilok ang puwet.
Ngunit ang ganda ng gabi ay madaling nasira nang mapadako ang paningin ni Vanessa sa itaas na bahagi ng kainan. Naroon si Sofia, nakaupo sa pinakamagandang pwesto kung saan kitang-kita ang kabuuan ng dagat. Punong-puno ng kandila at bulak-lak ang kanyang mesa. May mga tagapaglingkod na nakatayo malapit sa kanya, handang umalalay sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Kumulo ang dugo ni Vanessa. Hindi niya matanggap na ang babaeng inaakala niyang nasa putikan ay nasa itaas ng ngang pedestal. Pabulong niyang sinabihan si Paulo na tiyak na ginagamit lamang ni Sofia ang katawan nito upang akitin ang mayayamang lalaki. Nagbingi-bingihan si Paulo dahil sa sobrang pagod at kalituhan. Hindi makapagtiis si Vanessa na dahilan siyang kukuhangang panghimagas sa kabilang banda ngainan. Ang totoo, nais niyang mapahiya si Sofia. Habang naglalakas siya sa pasilyo, nakita niyang tumayo si Sofia upang marahil ay matungo sa palikuran. May isang takapakalangkot na naklalakat palapit, may dalang bandahado na puno ng makamatatas na basong may inumang kulay rosas. Gumalaw ang masamang isip ni Vanessa. Sinadya niyang ibangga ang kanyang balikat sa tagapaglingkod ng eksaktong dadaan ito sa tabi ni Sofia. Ang balak niya ay matapon ang makulay na inumin sa magandang kaswatan ni Sofia upang makmuka itong marumi sa harap ng maraming tao. Ngunit sanay na si Sofia sa mga patibong ng buhay. Nakita niya ang bawat galaw ni Vanessa mula sa refleksyon ng salamin sa dingding. Sa isang mabilis ngunit mahining hakbang, umatras si Sofia. Dahil sa lakas ng pakbangga ni Vanessa, nawalan ng balanse ang tagapaglingkod. Ang bandahado ay tumagilit. Ang baso at ang kulay rosas na inumin ay lumipat hindi kay Sofia, kundi direkta sa katawan ni Vanessa na nakasupsok paharap. Isang malakas na lagitik na mga basag na salamin ang umaling-awngaw sa buong kainan. Sinundan ito ng isang matinis at nakakabibing tili ni Vanessa. Basa-basa ang kanya mamahaling puting baro mula di bibi hanggang tuhod. Ang kulay rosas na likido ay tumulo sa kanyang ngahita patungo sa sahig. Tumahimi ang buong paligid. Lahat ng kumakain ay napatigil at nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Vanessa. Dali-daling tumakbo si Paulo, namumula ang buong mukha sa matinding kahihiyan. Samantala, nanatiling nakatayo si Sofia, walang bahid ng dumi o kahit isang patak ng tubig. Tiningnan niya si Vanessa ng may malamig na pagmamasid. Lumapit ang tagapamahala ng kainan, humihingi ng paumanhin, ngunit itinaas ni Sofia ang kanyang kamay. Hindi kasalanan ng binata, mahinahong wika ni Sofia. Nakita kong natisot ang ginang dahil sa sarili niyang kapabayaan. Bumaling si Sofia kay Vanessa. Ang kanyang boses ay mahina ngunit sapat upang tumagos sa pandinig ni Paulo. Ang masasamang hangarin ay laging bumabalik sa naktapon. Mag-ingat ka sa iyong dinadaanan. Baka madulas ka ng tuluyan. Walang lingon-likot na bumalik si Sofia sa kanyang mesa, iniwan sina Paulo at Vanessa na pinagtitinginan at pinagbubulungan ng mga mayayamang panauhin. Inalalayan ni Paulo ang kanyang umiiyak na asawa pabalik sa kanilang madilim na kwarto. Hindi makatulog si Paulo ng gabing iyon. Pilit niyang ipinipikit ang kanyang gamata ngunit ang mukha ngang makapangyarihang si Sofia ang kanyang nakikita. Kinabukasan na ang araw ng kanyang paglalahat ng proyekto sa mga namumuhunan. Kung maaprubahan ito, makakabangon siya sa pagkabaon sa utang. Kung hindi, mawawala ang lahat sa kanya. Ngunit habang inaalala niya ang nangyari sa kainan, isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ang babaeng lagi niyang tinatapak-tapakan ay may heart. Ano ang mangyayari sa pagpupulong kinabukasan? Haharapin kaya niya ang kanyang matamis na tagumpay o isa lamang itong entablado na inihanda upang saksihan ang kanyang buong pakasira. Nasimula ang umaga sa isla sa pamamagitan ng masayang huni nga magaibon at mainit na sikat na araw. Ngunit ang magandang panahon ay kabaliktaran ng madilim na pakiramdam na bumabalot sa puso ni Paulo.
Gabi-gabi niyang tiniis ang walang tigil na paiya at pagrereklamo ni Vanessa dahil sa nasirang damit at sa kahihiyang naranasan nila sa kainan. Subalit para kay Paulo, ang araw na ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ang araw ng kanyang paglalahat ng panukala. Isinuot ni Paulo ang kanyang pinakamahal na kasuotang formal. Naglagay siya ng mabangong pomade sa buhok at maingat itong isinukli. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin, pilit na kinukumbinsi ang kanyang kaluluwa na siya ay isang dakila at matagumpay na negosyante. Ang paglalahat ngayon ang tanging susi upang mailigtas ang kanyang lumulubo na negosyo. Kung maaprubahan ang kanyang panukalang pagtatayo ng bahay bakasyonan, makakanggap siya ng sapat na pondo upang mabayaran ang bundok ganyang nga utang. Kailangan niyang maging perfecto. Iniwan niya si Vanessa na nakasimangot pa rin sa ibabaw ng matigas na kama at nagtungo siya sa malaking bulwagan ng pagpupulong. Ang silit ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa inaasahan niya. Anda na ang dingding ay nababalutan ng inuki na mamahaling kahoy at ang sahi ay may makapal na alpombra na napapahina sa tuno ngang anumang yaba. Sa gitna ay isang dambuhalang mesa na pabilok na papaligiran ng nga malalambot na upuan. Unti-unting dumating ang nga mamumunan mula sa iba-ibang panig ng mundo. Sila ay nakbabatian at nakpapalitan ng mamahalagang papeles. Pakiramdam ni Paulo ay napakaliit niya sagit na ngang mahiganting ito sa mundo ngang kalakalan, ngunit itinuwid niya ang kanyang balikat at naglakat ng taas no upang makmukhang kabilang sa kanila. Nagsimula ang programa, isa-isang tinawa ang mga negosyante upang ilahat ang kanilang mga plano. Ang ilan ay agad na tinanggihan, habang ang iba ay binigyan ng pagkakataong paaralan pa ng mas masusi. Malakas ang kabok ng dibdib ni Paulo nang tawagin ang kanyang pangalan. Umayak siya sa entablado at inihanda ang kanyang nga ipapakitang larawan sa isang malaking telon. Nagsimulang maksalita si Paulo. Mahusay siyang maahabi nga maksalita, isang dalubhasa sa paggamit ng matatamis na pangako. Hinilahat niya ang kanyang pangarap na maktayo ng isang natatanging pamayanan, nangangako ng napakalaking kita sa loob lamang ng maikling panahon. Ang malarawan ay guhit na kanyang ipinapakita ay puno nga nakakagulat na numero at pangako ng tagumpay. Nakita ni Paulo na ilang mamumuhunan ang dahan-dahang tumatango. Lumakas ang kanyang tiwala sa sarili. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Alejandro na nakaupo sa gitnang upuan ng mahurado. Walang mabakas na emosyon sa mukhang Ginoo, ngunit sigurado si Paulo na nakuha niya ang atensyon nito. Tinapos ni Paulo ang kanyang pasasalita sa isang madramang pangungusap, sinasabing ang paglalagay ng puhunan sa kanyang panukala ay hindi lamang para sa salapi kundi isang pamana para sa susunod na salinlahi. Narinig ang palakpakan mula sa ilang dumalo. Malawak na ngumiti si Paulo. Ramdam na niya ang tamis ng tagumpay. Tinanong ng tagapasalita ang mga hurado kung ano ang kanilang pasa. Lahat ng mata ay nakatuon kay Alejandro. Natahimik ang buong silid. Inilapit ni Alejandro ang kanyang bibig sa mikropono. Napigil na hininga si Paulo, handang tanggapin ang papuri na maahon sa kanya sa hirap. Napakagandang pananalita, Ginoong Paulo, sabi ni Alejandro sa isang mahinahong boses. Nakakaakit ang mga larawan at napakatamis ng mga pangako. Halos mapatili sa tuwa si Paulo sa kanyang isipan, ngunit hindi pa tapos magsalita ang Ginoo. Gayon pa man, papatuloy ni Alejandro na tuluyang napayalo sa ngiti ni Paulo, wala akong karapatan na magdesisyon sa isang proyektong ganito kalaki. Ang huling pasya para sa araw na ito ay nasa kamay ngang may-ari ngang pinakamalaking bahagi ngang ating kumpanya. Nataka si Paulo, kumunot ang kanyang no. Sa pagkakaalam niya, si Alejandro na ang may pinakamataas na kapangyarihan sa samahang iyon. Sino pa ang hihigit sa kanya? Biglang bumukas ang malaking pinto na gawa sa mabigat na kahoy sa gilid ng entablado. Lahat ng ulo ay lumingon upang tingnan kung sino ang dumating. Pumasok ang isang babae na may matatak, pino at makapangyarihang paglakad.
Nakasuot siya nga isang formal na baro at saya na kulay bugaw. May isang eleganteng alampay na nakasampay sa kanyang balikat. Isang aura ng pamumuno at baksi ang nanggagaling sa kanya. Nalaki ang mata ni Paulo hanggang sa halos lumabas ito sa kanyang mukha nang hina ang kanyang tuhod si Sofia. Si Sofia ang babaeng naglalakad patungo sa mesa ng mga hurado. Ngunit hindi ito ang Sofia na kilala niyang laging nakayuko at mapaparaya. Ito ay isang Sofia na may tingin ng isang reyna na handang magbigay ng hato. Diretso naglakad si Sofia patungo sa bakanting upuan sa tabi ni Alejandro. Tumayo si Alejandro bahagyang yumuko at inusot ang upuan para sa kanya. Isang simpleng kilos na napapatunay sa lahat kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Umupo si Sofia, naglagay isang manipis na kagamitan sa ibabaw mesa at diretsong tumingin kay Paulo na nakatayo pa rin sa entablado na parang isang tuod. Mabigat ang katahimikan sa loob ng silid. Gustong ibuka ni Paulo ang kanyang bibi, gustong maktanong kung anong ginagawa ng kanyang dating asawa sa lugar na iyon, ngunit tila naumit ang kanyang dila. Binuksan ni Sofia ang kanyang mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Magandang umaga, Ginong Paulo, malamig niyang bati. Pinaaralan ko ng masusi ang iyong panukalubong gabi. Pumindot si Sofia sa kanyang hawak na kagamitan at ang larawan sa malaking talon sa likod ni Paulo ay biglang nagbago. Nawala ang mga magagandang guhit ng gabahay at mga pangako ng kita. Pinalitan ito ng isang serye ng talaan ng pananalapi na puno ng gapulang numero na nagpapahiwati ng matinding pagkalugi. Nangangako ka ng napakalaking kita, sabi ni Sofia. Ang kanyang tono ay matalas na parang kusilyong humihiwa sa hangin. Ngunit ang datos na ipinapakita mo sa amin ay hindi tugma sa totoong buwis na ibinayad na iyong kumpanya noong nakaraang taon. Sinasabi mong pag-ari mo ang isang malawa na lupain sa isang magandang lokasyon. Subalit ang katotohanan na hindi mo sinabi sa amin ay may nakasampang kaso sa lupang iyon at ang titulo nito ay kasalukuyang nakasangla sa tatlong makakaibang bangko. Isang bulungan ng pagkagulat at pagkadismaya ang kumalat sa hanay ng mamumuhunan. Naging kulay abo ang mukha ni Paulo. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo at lik. Paano nalaman ni Sofia ang lahat ng iyon ng ganun kadetali? Iyon ang pinakamadilim at pinakatatagong sikreto ng kanyang negosyo. Wala kahit sino ang nakakaalam niyon maliban sa kanya. Nagpatuloy si Sofia. Ang kanyang boses ngayon ay mas malakas at nag-umapaw sa autoridad. Ang ulat ng pera na pumasok at lumabas sa iyong negosyo ay pinakirin. Isinama mo ang ngaprang inutang mo para sa iyong personal luho bilang kita ng kumpanya upang palakihin ang halaga nito sa papel. Isang napakababaw na paraan ng panlilinlang, Ginoong Paulo. Sa mundo ngang tapat na kalakalan, hindi lamang ito kawalan ngang, ito ay isang malinaw na pandaraya. Tining na ni Sofia si Paulo nang may tindi na tila sinusuno ang kaluluwa ng lalaki. Alam na alam ko kung paano ka magtrabaho at magtago ng baho dahil ako ang dating naayos ng magulo mo sa papeles sa bahay nang hindi mo napapansin. Isang huling suntok na personal ngunit binika sa isang profesional na pamamaraan. Tumahimik ang buong bulwagan. Nag-abang sa huling pasya. Bilang may-ari ng pinakamalaking bahagi ng samahang na organisa ng pagpupulong na ito, ako, si Sofia de la Fuente, ay napapasya na tanggihan ng iyong panukalan ng tuluyan at hindi lamang iyon. Isasama ko rin ang pangalan ng iyong kumpanya sa listahan ng nga taong hindi na kailanman maaring makipagkalakalan sa amin at sa aming makasosyo dahil sa malinaw na ebidensya ng pamamaka ng nga talaan. Malakas na ipinupo ni Sofia ang isang maliit na martilyong kahoy sa ibabaw ng mesa. Ang lagiti nito ay umaling-awngaw na parang isang hatol ng kamatayan sa buong pagkataon ni Paulo.
Tapos na ang ating usapan. Mari ka nang lumabas sa silid na ito, Ginong Paulo. Naramdaman ni Paulo na gumuho ang kisame at bumaksa sa kanyang ulo. Hindi na siya kayang suportahan ng kanyang nga binti. Kumapit siya sa gilid ng mesa sa entablado upang hindi tuluyang mabuwal. Tinitignan siya ng mamumuhunan ng may pandidiri, naririnig niya ang mabulungan na tinatawa siyang manloloko at magnanakaw. Lumapit ang mamatipunong bantay at sinunyasan siyang bumabana. Tumingin si Paulo kay Sofia na may nakmamakaawang ekspresyon, umaasang makakita ng kahit kaunting bakas ng pagmamahal o awa mula sa babaeng minsan niyang naging asawa. Ngunit isang pada ng yelo lamang ang kanyang natakpuan. Abala na si Sofia sa pakikipausap kay Alejandro tungkol sa susunod na negosyante. Lubos na binaliwala ang pagwasa sa buhay ni Paulo na ginawa niya ng napaka-elegante. Ang mabigat na pinto ay sumara sa likod ni Paulo. Nahiwalay siya sa malami at mapanghusgang silid. Ang ugong ng makina ng malami na hangin sa pasilyo ay tila ng uyam sa katahimikang biglang bumalo sa kanya. Nanatiling hindi gumagalaw si Paulo, nakatingin sa kawalan, sasahig sa ilalim ng kanyang nga pa. Ang kanyang isipan ay magulo tulad ng piraso ng basak na salamin. Katatapos lamang niyang palayasin mula sa entablado na dapat sana ay makukorona sa kanya bilang isang haring negosyante. At ang pinakamasakit na punyaw na nakabaon sa kanyang dibdib ay ang katotohanan na ang taong nakabaksa sa kanya ay si Sofia, ang babaeng lagi niyang itinuturing na mahina, walang laban at walang pangarap. Ikinuyom ni Paulo ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang matinding hiya na pumaparalisa sa kanya kanina ay unti-unting naging isang sumasabog na galit. Hindi niya mapaniwalaan na may ganoong kakayahan si Sofia. Para sa kanya, lahat ng iyon ay isang palabas lamang. Kumbinsido siyang nilaso ni Sofia ang isip ni Alejandro gamit ang nga kasinungalingan sa kama at binigyan lamang siya ni Alejandro nga salitang babasahin upang ipahiya siya sa publiko. Iyon na sigurado ang nangyari. Hinumbinsi ni Paulo ang kanyang sarili na si Sofia ay isa pa ring papit, isang utusan na ginagamit lamang ng mga tunay na may kapangyarihan. Imposibleng ang dati niyang asawa ay naging ganun kaimportante. Naglakad-lakad si Paulo sa pasilyo, parang isang asong ulol na naghihintay na bumukas muli ang pinto. Hindi siya aalis doon hanggat hindi niya nakakausap si Sofia ng sarilinan. Lumipas ang isang oras na parang 100 taon para kay Paulo. Sa wakas, bumukas ang pinto. Isa-isang lumabas ang mga negosyante na may seryosong muka. Ang ilan ay nagbigay ng mapanuyang tingin kay Paulo na kaawa-awa nakatayo sa tabi ng isang haligi. Binalawala sila ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy at nakatuon lamang sa huling taong lalabas. Lumabas si Sofia kasama si Alejandro at ilang mga katiwala. Ang mukha ni Sofia ay mukhang sariwa, walang bahid ng paalala, isang malaking kaibahan sa gulo-gulong hisura ni Paulo. Hinarangan sila ni Paulo. Sinubukan ni Alejandro na pumunta sa unahan upang protektahan si Sofia, ngunit itinaas ni Sofia ang kanyang kamay, sinunyasan ang ginunahayaan siyang harapin ang sitwasyon. Tumingin si Paulo kay Sofia, mabilis ang paangat at pagbaba ang kanyang dibdib dahil sa galit. Nanginginig ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita ng mabilis at pabulong. Inakusahan niya si Sofia na ginawa ang lahat ng paninira dahil sa personal na paghihiganti dulot ng kanilang paghihiwalay. Sinabi niyang ang ginawa ni Sofia ay hindi profesional, hinahalo ang usaping mag-asawa sa negosyo. Naglakas loob pa siyang ituro ang mukha ni Sofia, sinasabing siguradong ipinabili nito ang sariling katawan kay Alejandro upang makakuha ng posisyon kung saan maaari siyang pabaksakin. Hiniling ni Paulo ng may pababanta na aminin ni Sofia na lahat ng datos na ipinakita nito kanina ay gawa-gawa lamang upang saktan siya. Tahimik na pinakinggan ni Sofia ang mahabang sermon ni Paulo. Tiningnan niya ang dating asawa nang may matinding awa at pakasuklam sa katigasan ng ulo nito.
Nang maubusan ng hininga si Paulo, dahan-dahang nagsalita si Sofia. Kalmado ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay may dalang bigat. Tinanong niya si Paulo kung talaga bang ganun kababaw ang paisip nito upang maniwala na papaya ang isang dambuhalang kumpanya na magpakita ng gapekang datos sa isang napakahalagang papupulong ng gamamumuhunan. Humabang palapit si Sofia, isang galaw na napaatras kay Paulo dahil sa nakakapangilabot na kapangyarihang nakmumuli sa babae. Nang maramdaman ni Paulo na hindi uubra ang kanyang galit, biglang napangjala mukha mula sa pagiging galit ay naging isang kaawa-awang nilalang. Ito ang parehong mukha na ginagamit niya noon kapa nang hihingi siya ang naipong pera ni Sofia. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng babae ngunit marahas itong iniwas ni Sofia. Nagmakaawa si Paulo. Sinabi niyang alam niyang mahal pa rin siya ni Sofia at ginagawa lamang nito ang lahat upang makuha ang kanyang atensyon at pilitin siyang makipagbalikan. Gumawa pa siya ng isang nakakabaliw na alok. Nangako siyang hihiwalayan niya agad si Vanessa at papakasalan muli si Sofia kung tutulungan lamang siya nitong kumbinsihin si Alejandro na aprubahan ang kanyang proyekto. Sa kanyang makitik na utak, inakala niyang ang alok na iyon ang pinakamalaking regalong maaari niyang ibigay. Tumawa si Sofia. Hindi ito isang tawa ang kaligayahan, kundi isang tuyo ay mapet na halaha na nakakakilabot pakinggan sa tahimik na pasilyo. Dahan-dahan siyang umiling, ang tiwala mo sa iyong sarili, Paulo, ay lumalagpas na sa hangganan ng katinuan, wika ni Sofia. Kinuha ni Sofia ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang larawan sa screen. Doon ay nakita ni Paulo ang sagisa ng kumpanyang na organisa ng papupulong, isang sagisa na pamilya ngunit hindi niya kailanman binigyan ng pansin noon. Sa ilalim ng sagisag ay nakasulat ang pangalan ng pamilyang naktatag nito, Grupo de la Fuente. Nanlaki ang mga mata ni Paulo na mabasa ang apelido, De La Fuente. Ito ang apelido ng yumaong ama ni Sofia. Ito ang apelidong nakasulat sa kanilang katibayan ng kasal noon. Ngunit hindi ito kailanman pinansin ni Paulo dahil inakala niyang isang mahirap na magsasaka lamang ang ama ni Sofia. Itinago ni Sofia ang telepono at inihaya ang mapay na katotohanan na duduro sa nalalabing pagkatao ni Paulo. Ang aking ama ang naktata ng imperyong ito, malami na paliwanag ni Sofia. Ako ang kaysa isang tagapamana ng lahat ng yaman na ito. Pinili kong mamuhay ng simple, itago ang aking pagkatao ayon sa hiling ng aking ama upang makahanap ako ng isang lalaking tunay na magmamahal sa akin ng walang kinalaman sa salapi. At ikaw, Paulo, ay bigong-bigo sa pagsubok na iyon. Bago pa man maproseso ng utak ni Paulo ang bigat ng katotohanan ito, biglang nangini ng malakas ang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Hindi ito isang tawag. Sunod-sunod na tunog ng mga mensahe ang dumating, tila isang paulit-ulit na babala ng sakuna. Nangingini ang kamay na kinuha ni Paulo ang kanyang telepono. Binuksan niya ang mensahe at habang binabasa niya ang bawat linya, pakiramdam niya ay hinihigop siya pababa sa isang madilim at walang hanggang hukay. Ano ang nilalaman ng mamansaheng iyon na tuluyang bubura sa pangalan ni Paulo at paano niya haharapin ang galit ng babaeng naging asawa niya na ngayon ay nakahawa sa kanyang lik? Nangingini ang makamay ni Paulo habang binabasa niya ang unang mensahe na lumitaw sa maliit na salamin ng kanyang telepono. Mula ito sa kanyang bangko. Isang maikling paunawa na ang lahat ng kanyang gakar na ginagamit sa pag-utang at pagbili ay pansamantalang pinigil. Sumunod ang isa pang mensahe. Ang kanyang pondo sa bangko maging ang perang nakalaan sana para sa pagpapasweldo ng kanyang mamanggagawa ay ipinaipit ng mga autoridad. At ang ikatlo, ang pinakamabigat sa lahat, ay isang formal na abiso mula sa mga abogado ng kalakalan.
Dahil sa pakakasama ngang kanyang kumpanya sa listahan ng mga manloloko na inilabas ni Sofia, lahat ng kanyang maari-arian, ang kanyang bahay, ang kanyang magagarang sasakyan, at maging ang kapirason lupang minanan niya sa kanyang nga magulang ay sasamsamin upang ibayad sa milyon-milyong utang na hindi na niya kayang bayaran. Tinitigan ni Paulo ang telepono ng may malalaking mata na wala ang lahat ng dugo sa kanyang muka. Tumingala siya kay Sofia na nakatayo pa rin sa kanyang harapan, nanuno sa kanyang pakasira ng may kalmadong muha. Biglang nawalan ng lakas ang mabinti ni Paulo, bumasa ang kanyang matuhot sa malami at matigas na sahig ng pasilyo. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang patingin sa sarili bilang isang makapangyarihang Ginoo ay nakadurok-durok na parang tuyong dahon na inipit sa palat. Isa na lamang siyang pulubi ngayon, isang lalaking walang may pagmamalaki kundi isang bundok ng utang. Tinalikuran na siya ni Sofia, naglakat papalayo kasama si Alejandro at iniwan siyang nakaluhod na parang basahan habang nagaganap ang pagguhog ng mundo ni Paulo sa loob ng isang masikip at madilim na kwarto ng hotel, abalang-abala si Vanessa sa papapaganda. Nakaharap siya sa salamin, maingat na nilalagyan ng pulang kolorete ang kanyang ngalabi. Nakpalit siya ng kasuotan. Suot ang kanyang pangalawang pinakamahal na baro matapos masira ang una kagabi. Sa kanyang balutot na isipan, sigurado siyang mag-uwi ngang magandang balita si Paulo. Nakikita na niya ang kanyang sarili na inililipat sa pinakamagarbo at pinakamahal na kwarto ng hotel sa islang iyon. Makakabawi rin siya kay Sofia, iyon ang nasa isip niya. Biglang bumukas ang pinto. Bumungat si Paulo, ang kanyang buho ay magulo, ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan at ang kanyang balikat ay nakabaksak para siyang isang bangkay na naglalakad. Sinalubong siya ni Vanessa hindi upang yakapin o aluin kundi upang maningil. Agad nitong tinanong kung napirmahan na ba ang kasunduan at kung kailan papasok ang malaking halaga ng pera sa kanilang bangko dahil nais niyang bumili ng nga bagong alahas sa tindahan sa ibaba. Hindi sumagot si Paulo. Naglakad siya ng tuwid patungo sa matigas na kama at padapang humiga. Sinundan siya ni Vanessa na inis dahil hindi siya pinapansin. Niyugyo niya ng malakas ang balikat ni Paulo at sumigaw. Nang magsalita si Paulo, ang kanyang boses ay basak at halos hindi marinig. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa bulwagan. Ikinuwento niya na si Sofia ang may-ari ng lahat ng kayamanan na tinanggihan ang kanyang panukala at na silang maasawa ay wala ng kahit isang kusing. Nang marinig iyon, biglang nakbago ang anyo ni Vanessa. Ang Marta at nakmamagandang asawa ay naging isang halimaw na puno ngalit at takot. Hindi niya matanggap na babalik siya sa kahirapan. Para kay Vanessa, ang pagiging mahirap ay mas malala pa sa kamatayan. Walang paaalinlangan na pasya si Vanessa. Hindi siya lulubok kasama ngang walang kwentang lalaking ito. Kinuha niya ang kanyang malaking maleta at padabok na isinilit ang kanyang nga damit at sapatos. Nakita niya ang pitaka ni Paulo sa ibabaw ng maliit na mesa. Binuksan niya ito at nakitang may natitira pang ilang libong piso at ilang dolya. Kinuha niya ang lahat ng pera, inilagay sa kanyang bag at itinapon ang walang lamang pitaka sa sahig. Napangiti na lamang ng mapay si Paulo habang nakatingin sa ginagawa ng asawa. Wala na siyang lakas upang pigilan ito. Ngunit hindi pa nakontento si Vanessa sa pera, tumingin siya sa paligid ng kwarto. Nakita niya ang pampatuyong ang buhok na paari ng hotel, isang magandang orasan sa gilid ng kama, at maging ang nga mamahaling tuwalya sa banyo. Dahil sa matinding takot na magutom at mabaon sa utang, pinulo niya ang nga ito at isiniksik sa loob ng kanyang maleta. Sa kanyang pagmamadali na makatakas bago pa man siya singilin ng hotel, kinalatkat niya ang kanyang bag palabas ng kwarto nang hindi man lamang napapaalam o lumilingon sa nakadapat na si Paulo.
Pabigat ng pabigat ang pagingga ni Vanessa habang naglalakad sa mahabang pasilyo. Nang makarating siya sa malawa at magarbong bulwagan ng hotel kung saan maraming tao, sinubukan niyang maglakad ng mabilis ngunit nakayuko. Subalit ang kamalasan ay sadyang nakabuntot sa mga taong sakim. Nang dumaan si Vanessa sa pintuan kung saan may makina na sumusuri sa mga inilalabas na gamit, isang napakalakas at matinis na tunog rang babala ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kumislap ang mapulang ilaw. Napatigil ang lahat ng mga panauhin. Mabilis na tumakbo ang dalawang matipunong gwardiya at hinarangan si Vanessa. Sumigaw si Vanessa. Pilit na napapalusot na sira ang makina at wala siyang ginagawang masama. Nakpupumiglas siya ngunit mahigpit siyang hinawakan ng mga gwardiya. Pinilit nilang buksan ang kanyang maleta sa ibabaw ng isang mesa. Nang bumukas ang bag, naklalagan ang ninakaw na gamit ng hotel. Ang pampatuyo ng buho, ang orasan tuwalya, at pati na rin ang mga kubiertos na gawa sa pilak na kinuha niya sa kainan kagabi. Umugong ang bulungan at pandidiri nga nakapaligid na tao, isang magnanakaw na nahuli sa mismong akto. Dumating ang tagapamahala ng hotel, umuusok sa galit at inutusan ang gwardiya na tumawag agad ng mapulis. Lumuhod si Vanessa at humagulgol, nagmamakaawa. Sinasabing nakamali lamang siya. Sa dikalayuan, nakita niya si Paulo na sumunod palasak kanya pababa. Sumigaw si Vanessa at humingi ng tulong sa asawa, ngunit nakatayo lamang si Paulo, malamig ang tingin at walang ginawang habang upang ipagtanggol siya. Sa kabilang banda ng bulwagan, naglalakad sina Sofia at Alejandro. Nakita nila ang buong nakakahiyang takbo. Tiningnan ni Sofia si Vanessa na nakaluhod sa sahi, umiyak at hinihila ng mapulis. Walang bakas ng pakdiriwang sa muka ni Sofia. Tanging isang kalmadong pagtanggap na ang karma ay hindi kailanman nakakamali ng sinisingil. Dinala si Vanessa ng pulis, patuloy ang pagsigaw at pagsisikay Paulo hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin ng lahat. Naiwan si Paulo sa gitna ng malawak na bulwagan. Maisa, walang asawa, walang pera at walang dangal. Ang lahat ng tao ay umalis at iniwan siyang parang isang may nakakahawang sakit. Nakita niya si Sofia na papalapit na sa pintuan upang umalis. Sa isang bugso ngang matinding desperation, naramdaman ni Paulo na si Sofia na lamang ang kanyang huling paasa upang hindi siya mamatay sa gutom sa islang iyon. Tumakbo si Paulo ng mabilis, binalwala ang magwadyang sumisigaw sa kanya. Nakalusot siya at muling bumaksa ng paluhot sa mismong paanan ni Sofia, humaharang sa daanan nito. Umiyak siya ng malakas. Ang kanyang sipon at luha ay nagalo sa kanyang mukha. Na makaawa siya ng kapatawaran habang nakasupsop ang mukha sa sahig. Huminto si Sofia. Tiningnan niya si Paulo mula sa itaas. Ang kanyang mata ay walang ni katiting na awa. Iniangat ni Paulo ang kanyang basang mukha. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang pinakahuling alas, ang bagay na sa tingin niya ay nakakabit pa rin sa puso ni Sofia. Binasa niya ang katahimikan at binanggi ang yumaong ina ni Sofia. Sa isa nangingini na boses, ipinaalala ni Paulo kung paano siya ang nabayad ng lahat ng gastusin sa ospital nung may malubang sakit ang ina ni Sofia. Ipinaalala niya kung paano niya sinagot ang lahat ng gastusin sa burol at libing gamit ang sarili niyang pawis. Na makaawa si Paulo, hinihiling na suklian ni Sofia ang kabutihang, iyon alang-alang sa kaluluwa ng namatay nitong ina. Nang marinig ang salitang ina, isang kakaibang kislap manggali ang dumaan sa mata ni Sofia. Huminga siya ng malalim, tumingin ng diretso sa mga mata ni Paulo at natanong ng isang bagay na mapapatigil sa pagtibok ng puso ng laki. Ngunit sapat na kaya ang paungkat niya sa nakaraan upang palambutin ang pusong naging bato o ito na ang tuluyang mababaon sa kanya sa kumunoy ng kanyang sariling kasinungalingan? Huminga ng malalim si Sofia. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Paulo at nakbato ng isang katanungang tila yelong idinampi sa bato ng lalaki. Sigurado ka bang sa iyo ang parang ginamit mo, Paulo?
Mabilis na tumango si Paulo, iginigi na iyon ang malaking pabuya na natanggap niya mula sa kanyang pinakaunang matagumpay na proyekto. Naramdaman ni Paulo na nakabawi siya, iniisip na mayroon siyang matibay na utang na loob na maring isumbat at ipangonsen siya kay Sofia. Napatawon ng mapay si Sofia, umiling siya, naawa sa malalim na kamangmangan ng kanyang dating asawa, inihaya ni Sofia ang isang katotohanan na matagal na niyang ibinaon at inilihim. Ang perang kinuha ni Paulo mula sa kabinet, ang sinasabi nitong pabuya ay hindi perang lalaki. Iyon ay amanay po ni Sofia, sentimo po sentimo, mula sa sukli sa pamamalengke at sa kanyang lihim na pagtatrabaho bilang isang manunulat sa gabi habang tulog na si Paulo. Alam ni Sofia na kinuha iyon ni Paulo nang walang paalam dahil alam niyang nahihi itong aminin sa lahat na wala itong kakayahang magbigay noong panahon ng matinding kajipitan. Hinayaan niya ito na kunwari siyang walang alam upang protektahan ang dangal ni Paulo bilang haligi ng tahanan sa harap ng magkamaanak sa burol ng kanyang ina. Napanganga si Paulo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang isip ay mabilis na bumalik sa nakaraan sa araw na nakita niya ang isang makapal na sobrang papel sa ilalim ng lumang damit ni Sofia. At kung paano niya ito lihim na ibinusa upang ipambayad sa ospital at upang mapasikat na mayaman siya. Alam pala ni Sofia ang lahat. Sa buong panahong iyon, alam ni Sofia na ninakawan niya ito. Isang matinding hiya ang humampas kay Paulo, ngunit hindi pa tapos ang nga pasabot na dudurot sa kanya. Humabang paharap si Alejandro. May inyabot na manipis na lagayan ng papeles ang kanyang katiwala. Binusan ito ni Alejandro at sinabing oras na upang malaman ni Paulo ang katotohanan tungkol sa karerang labis nitong ipinakmamalaki sa buong mundo. Isa-isang binasa ni Alejandro ang pangalan ng projektong nakuha ni Paulo sa nakalipas na 5 taon, mga pag-ayos ng gusali, paggawa ng maliliit na kasada, pagtutustos ng magkagamitan. Tinanong ni Alejandro kung paano nakuha ni Paulo ang nga iyon. Pautal-utal na sumagot si Paulo na dahil iyon sa kanyang sipak ay husay sa pakikipausap sa mga tao. Inihagis ni Alejandro ang mga papeles sa sahi, nakalat ang nga pahina na papakita ng matata ng mga malalaking kumpanyang nabigay ng trabaho. Ipinaliwanag ni Alejandro na ang lahat ng kumpanyang nagbigay ng proyekto kay Paulo ay pawang sangay at kasosyo ng kumpanya ng pamilya ni Sofia. Sa buong panahong nagsasama sila sa isang bubong, si Sofia ang lihim na naayos ng lahat upang ibigay kay Paulo ang proyektong iyon gamit ang ibang tao. Ginawa iyon ni Sofia upang maramdaman ni Paulo na siya ay kapakipakinabang, matagumpay at ang tunay na nahahanap buhay. Gumawa si Sofia ng isang peking entablado upang maging bida si Paulo. Ang katotohanan ito ay tumama kay Paulo na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Binaliktad nito ang buong paniniwala niya sa kanyang sarili. Palagi niya nararamdaman na mas mataas siya kay Sofia, na mas wata ang babae na nakapangasawa ng isang magaling na lalaking tulad niya. Lumalabas na siya pala ay isang lalaking walang kakayahan na pinapakain lamang ng sarili niyang asawa nang hindi niya nalalaman. Kung walang tulong ni Sofia, isa lamang siyang tambay na walang kinabukasan. Tumingin si Paulo kay Sofia. Ngayon lamang niya naunawaan ang lalim ng pagmamahal e sakripisyo ng babaeng kanyang itinapon sa putikan para lamang sa isang makasariling babaeng tulad ni Vanessa. Sumigaw si Paulo habang sinusuntok ang kanyang sariling dibdib sa sobrang pagsisisi, ngunit tumalikot na si Sofia at tuluyan ng lumisan. Lumipas ang araw ngunit nagsisimula pa lamang ang impyerno ni Paulo. Hindi siya pinayagang umalis ng isla. Ikinulong siya nga abogado ni Sofia sa isang maliit na silid para sa isang masusing pagsisiyasat sa kanyang papeles at talaan ng negosyo. Bawat pahina ay napapatunay ngang kanyang pandaraya. Ninakaw niya ang perang para sana sa matitibay na materyales upang ipambili ngang galuho at alahas ni Vanessa. Hindi rin siya nababayad ng tamang buwis sa pamahalaan.
Upang hindi siya makulong ng matagal, sa pilitan siyang pinapirma ng nga abogado upang isuko ang lahat ng kanyang nga pag-ari. Ang malaki niyang bahay sa Maynila, ang kanyang magarang sasakyan, lahat ay kinuha upang ipambayad sa kanyang nga utang. Opisyal na siyang isang pulubi, walang naiwan kundi ang damit na suot niya. Nang ipalabas siya sa tuluyan ng nga panauhin, sumakay siya sa isang luma at kalawangin sasakyan kasama ng nga kargador. Hindi siya pinayagang sumakay sa eroplano pauwi, kundi ipinadala siya pabalik sa Maynila sakay ng isang mabagal at maduming barkong panghako ng makalakal. Sa likod ng umaanda na sasakyan sa ilalim ng tirik na araw, humagulgol si Paulo, pinagsisisihan ang kayabangan na sumira sa kanyang sariling buhay. 2 buwan ang mabilis na lumipas. Sa ikatlong terminal ng paliparan sa Maynila, muling nabukas ang isang pamilyang na takpo. Naroon si Sofia, ngunit hindi na siya ang malungkot na babaeng nakaupo sa sulok na parang inaapi. Nakasuot siya ng magaan at magandang damit na gawa sa inablang tela, angkop na angkop sa paglalakbay. Maaliwalas ang kanyang mukha at may ngiti sa kanyang labi. Patungo siya sa Ilocos, sa isang sagradong simbahan doon, upang mapasalamat sa mga biyayang kanya natanggap at upang tuluyang palayain ang madilim na nakaraan. Sa kanyang tabi ay si Alejandro, magalang at tapat na nakaalalay sa bawat hakbang niya. Ilang hakbang lamang mula sa kanila, malapit sa hanay-ngam nga upuan para sa mga pangkaraniwang pasahero, may isang lalaking nakasuot ng kupas e asul na uniforme. Nakaluhod siya, hawak ang isang basahan, pilit na nililinis ang natapong kape sa malamig na sahig. Payat na payat siya, suno ang balat at litaw ang mabuto sa pisngi. Siya si Paulo, matapos mawala ang lahat, walang kumpanya ang gustong tumanggap sa isang kilalang manloloko. Ang tanging trabahong nakuha niya upang may makain sa araw-araw ay ang pagiging tagalinis sa paliparan. Linisin mong may giiyan, malakit pa ang malakas na sigaw ng isang batang tagapamahala na sinipa pa ang timbangang tubig malapit kay Paulo. Nagulat si Paulo at mabilis na tumango. Opo, susundin ko po ang mahinang sagot niya. Nasasaktan ang kanyang kaluluwa. Naalala niya kung paano siya sumigaw nun sa kanyang mga tauhan ng may buong yabang. Ngayon, siya ang tinatapakan at sinisigawan. Nangyanga ni Paulo ang kanyang paningin upang punasan ang pawis sa kanyang nakasalubong ang mata nila ni Sofia. Huminto ang patibok ngang puso ni Paulo, nakita siya nito. Inaasahan niya ang isang ngitingang tagumpay o pandidiri mula kay Sofia. Handa siyang tanggapin ang pangungot niya, ngunit walang kahit anong emosyon sa mukha ng babae. Tiningnan lamang siya ni Sofia na parang isang hangin, isang taong hindi kilala at walang halaga, bago ito nakpatuloy sa paglalakad papasok sa pintuan patungo sa eroplano nang hindi na muling lumingon. Ang kawalang pakialam na iyon ang pinakamasakit na parusa para kay Paulo, para kay Sofia, patay na siya. Bumaksa si Paulo sa basang sahig, ang kanyang galuha ay patuloy na pumata at humalo sa maruming tubig na kanyang pinupunasan. Nakulong siya sa rehas ng kahirapan at pagsisisi na siya mismo ang gumawa gamit ang sarili niyang kamay. Habang umiyak si Paulo at pinagdurusahan ang kanyang kasalanan, si Vanessa naman ay nakakulong sa isang malamig at basang selda sa pambabaeng kulungan. Wala na ang kanyang angking ganda at mamahaling palamuti. Suot niya ang pampresong damit. Araw-araw siyang sumisiga, nakwawala, at sinisisi ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Ngunit pagsapit ng gabi sa dilim ng kanyang kulungan, alam niyang ang sariling kasakiman ang nakdalil sa kanya sa impyerno iyon. Sa hilagang bahagi ng Pilipinas, ang mainit na sikat ng araw ay tumama sa malalaking blok ng bato at lumang kampanaryo ng simbahan ng Pao ay. Nakatayo doon si Sofia, payapa ang puso at malawa ang ngiti habang dinadama ang malamig na simoy ng hangin.
Dumating si Alejandro, lumipat papatungo roon mula sa Maynila upang salubungin siya matapos ang kanyang pamamanata. Sa ilalim ngang aso na kalangitan ng Ilocos sa harap ngang makasaysayang simbahan, ipinatapat ni Alejandro ang kanyang tapat na hangarin. Hiniling niyang maging katuwang ni Sofia sa buhay, hindi dahil sa yaman at kapangyarihan nito, kundi dahil sa busilat nitong puso na kanya nakita sa kabila ng lahat ng pananakit ng ibang tao. Dahan-dahang tumango si Sofia, tinatanggap ang isang bagong simula na puno na tunay na paggalang at pagmamahal. Napangiti si Sofia sa kalangitan, nawalan man siya ng masamang asawa nun, pinalitan naman ito ng tadhana ng isang mas mabuting lalaki. Napatunayan niya na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang gumawa ng masama, kundi ang pagiging tunay na masaya at ang pagkalimot sa mga taong nanakit sa iyo. Ngunit habang naglalakad sina Sofia at Alejandro papalayo sa simbahan, may isang batang lalaki na patakbong lumapit sa kanila. May inaabot na isang lumang liham na walang nakasulat na pangalan ng napadala kundi isang pamilyar na marka mula sa nakaraan. Ano kaya ang nilalaman ng liham na ito na biglang napapula sa mukha ni Alejandro at hahayaan ba ng tadhana na maging tahimik ang kanilang bukas o may isa pang lihim ang nakatakdang sumira sa kanilang natapuang paraiso?